Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto kong i-share sa inyo ang official statement ni BP Sara tungkol sa pagkatanggal niya as member of the National Security Council. Medyo galit na siya, pinagpapaliwanag niya ang NSC bakit siya tinanggal sa council nito. Okay, pakinggan natin. Of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Okay, so una, ang request, hiling ng Vice Pangulo, request yung notarized meeting result, minutes of meeting ng NSC mula nung umupo ang administrasyong ito. I am not sure, but sa aking alala, wala akong matandaanan na okasyon o balita na nag-convene ang National Security Council mula nung umupo ang administrasyong ito. Correct me if I'm wrong. Wala pang meeting, yung formal meeting ng National Security Council. Kaya, nagtatanong si BP Sara, bakit hindi ako nakakatanggap ng notice of meeting? Ang maalala ko lang, nung kainitan pa sa West Philippine Sea, nung hindi pinapayagan ng China ang ating mga Coast Guard vessels para mag-resupply sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, lalo na nung naputulan na ng daliri ang isa sa ating mga sundalo, tapos na agawan tayo ng armas. Yun lang maalala ko na mayroon nang nag-recommend na dapat i-convene na ng Pangulong Marcos Jr. ang National Security Council. But I am not sure kung natuloy. Correct me if I'm wrong. Kasi ang alam ko niyan na mga nung nagkaroon ng Marawi Siege noong 2017, maalala ko, ang Pangulong Duterte, nag-convene siya ng National Security Council. Tinawag niya ang mga former presidents. At nandun si BP Leni. May nakita kong poste. I don't know sinong nag-post, either si June Abines or si E.B. Hugalbot. Ay, hindi. Na-share lang. Si BP Leni mismo, ipinost niya noon yung pag-attend niya ng National Security Council meeting. Okay? So, from the post of BP Leni, isinare ng ibang social media influencers. Kaya nakita ko yung post na yon na nandun talaga. Magkatabi ang Pangulong Duterte at ang BP Leni. So, kahit away sila sa politika, kasi binabatikos ni BP Leni ang mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Kaya ang Pangulong Duterte, wala, that's normal. Hindi niya tinanggal ang BP Leni.
Yun nga, may mga panawagan noon, mga kongresista na loyal pa, diehard pa kay President Duterte. Nung binabatikos na ni BP Leni ang administrasyon ni Duterte, PRRD, yung yung initiative noon na gusto na nilang i-impeach si BP Leni. But very decisive ang Pangulong Duterte. Sabi niya, no way! Let her finish her term. Binotohan siya ng taong bayan. Dapat tapusin niya yung kanyang termino. Very clear. May mga video yan ngayon na inire-replay na lang, inire-repost. So, ganun po ang Pangulong Duterte. Sport lang siya. Hindi na prapraning. So, panahon ni PRRD na-convene ang National Security Council. Kasi nga, may mga kaguluhan. Basta, I believe, yung pag-declare ata ng martial law, basta nauna yung Marawi Siege. Grabing ano yun. Very threatening sa gobyerno. Yung nangyari sa Iraq and Syria, yung ng ISIS, ilang taon, 5 years na nagulo ang buhay ng mga tao sa Iraq and Syria dahil sa ISIS. Kaya nung na pumutok ang Marawi Siege, ISIS motivated dito, ISIS funded, ISIS supported. Delikado. Pag mahina ang leader natin noon, nako, pag ang presidente noon, kagaya nitong presidente ngayon, I don't know kung ano nang nangyari sa atin. Anyway, balik tayo sa national security. Importante ang national security. Importante yung wisdom ng mga dating pangulo. Okay, may nakita kong post. Erap, ilang taon siya? 2 years na nagpresidente si Pangulong Erap. GMA, PFGMA, 9 years na nagpresidente. PRRD, 6 years. So, ilang years yun? 17 years of experience. Alam mo, anong kasabihan? Experience is the best teacher. So, napaka-importante ang maibibigay, maiaambag na wisdom, experience ng former president sa National Security Council. Bakit tinanggal? Yan ang tanong. Napakalaking tanong ngayon. Bakit tinanggal ang mga former presidents? Tapos ito, sitting vice president, constitutional successor. Kung may nangyari sa presidente, ang papalit is vice presidente, kaya nga may VC. So bakit mo tinanggal ang constitutional successor? Kung hindi siya ma-brief, ma-apply sa national security, paano niya magagampanan yung kanyang tungkulin kung sakaling may mangyari sa presidente? Yun ang tanong. Kaya, isa sa panawagan ni BP Sara sa kanyang statement na narinig natin kanina, pinagpapaliwanag niya ang National Security Council in writing within 24 hours bakit siya tinanggal as member ng National Security Council. So, ano sa tingin nyo? Magpapaliwanag ba ang NSC sa Vice Presidente dahil natanggal na siya? Sana magpaliwanag. Kaya lang, ang nagpaliwanag si Executive Secretary Bersamin. Anong paliwanag niya? Not relevant daw ang Vice Pangulo sa national security. Yung responsibilidad ng Vice Pangulo hindi daw kailangan. Kaya nga not relevant. Agree ba kayo doon? Na hindi na kailangan ang Vice Presidente sa National Security Council? Kung si General De Leon ba, Orlando De Leon, may post siya Sabi niya, don't panic. Sabi niya sa post ni General De Leon. Kasi ang Pangulo, hindi nga siya marunong mag-preside ng disaster meeting. Ano ang gagawin natin? Di ba? Mayroong viral video niya. Nag-preside siya ng disaster meeting. Anong gagawin yung bagyo sa Bicol? Nagtatanong, anong gagawin natin? So, don't worry. Hindi nga siya makapag-preside. How much more? Kaya sabi ni General De Leon sa kanyang post, the National
Insecurity Meeting is born. So, according to General De Leon is na naprapraning o natatakot lang ang Pangulo na pag i-convene niya ang National Security Council, nandun nakikinig ang Vice Pangulo na nagmamasid o kumikilatis sa patakbo ng usapin sa National Security Meeting. Kaya, ulitin ko, yung sabi ni General De Leon, the National Insecurity Council is born. So, hintayin natin ang paliwanag ng National Security Council sa hinihiling ni VP Sara.